Hello guys, update ko lang po kayo sa aking system dito, solar system. Ayan po yung harvest niya, 1,531 watts, tapos meron siyang 48 ampere. Meron akong load sa bahay na 172 watts kasi hindi ko sa ngayon ginagamit yung ibang gamit like aircon at saka yung ref, minsan lang nag-on, saka yung rice cooker, no? At ngayon po, dito sa amin talagang brownout siya. Wala siyang power. Actually, ito. Malalaman mo kasi dapat iilaw to kung mayroong power yung utility. At saka ito po ay naka-off talaga to. Naka-off na po yan. Hindi ko na in-on yan. In-on ko lang to. Ilagay ko sa auto kung alanganin yung aking battery. Ayan po siya. Yung aking panel po ay mayroong 10.8 ampere sa ngayon at saka 46 ampere. Charging yung ating battery. Charging. Meron tayong 146 volts sa panel. At ang ating battery po ay 26.4 volts. Sinet ko po itong battery na full charge is 27.5 volts. Tapos yung cut-off voltage nito, sinet ko po ito ng 23 volts. Ayan. Tapos ang mode, ang settings po nito is solar yung priority na magsusupply sa load. Pagka insufficiency solar, battery naman yung magsusupply sa load. Magtutulungan silang dalawa. So ngayon, ang magsusupply sa ating load ay si solar. Kasi yung araw niya, yung sa battery ay charging. Ayan po, ilalapit ko lang ng aking cellphone. Okay. So, meron na akong 241 watts na load sa bahay ngayon. Tapos yung breaker po na gamit ko ay ito. 24 volts po ang setup ko. Meron akong breaker dito sa battery, 200 ampere. Meron akong breaker sa panel, 16 ampere. Meron akong surge protection para sa lightning. Tapos meron akong breaker sa load na 16 ampere. Dalawa yung ginamit ko kasi yung isa ginagamit ko lang ito pang monitor. Ito po kasi ay 63 ampere, no? Para makita ko diyan kung ilang volts yung output ng ating inverter. Meron naman siya dito. Nasa-set po itong output niya, 220 volts. Ayan po. Tapos, yung dito naman sa transfer switch, gumamit ako ng transfer switch. Yun nga, just in case na kailangan ko yung backup ng utility, ay nakaabang lang po yan. Itong isang transfer switch po ay nilagay ko po lang yan para meron akong monitor ng volts sa utility. Or para malaman ko rin kung merong utility na pumapasok. Tapos ito po ang model ng ating inverter. Ayan po. Ang model po niya ay POW-HBM 4.2M. Ito po ay 4,200 watts na inverter. Ayan naman po nakalagay yung kanyang pinaka maximum na volts ng ating panel, 500 volts DC. Meron po akong ginamit na panel na apat, pakita ko po sa inyo mamaya. Ayan yung maximum panel, input power is 6,200 watts. Ang aking pong naka-install na panel dyan ay 5,500 watts na apat. Tapos ito na yung sa load natin, no? Yun nga, yung maximum main load is 4,200 watts. Ayan. Tapos yung battery ko ay andito nakalagay. Napakita ko po sa inyo. Ayan yung ating battery. Ayan, active ngayon yung ating battery equalizer, no? Ayan, nagbi-blink yung A. Ibig sabihin, yung A ay mas mataas yung volts doon sa B. Kaya nagbabalance siya. Mamaya mag-off po ito, mawawala yung ilaw at balance na uli yan. Tapos yung ating battery almost 100%.
24 volts po yung setup natin. So, dalawang 12 volts na 250 AH. Itong battery na to. Diyan ko lang siya nilagay. Tapos, akyat tayo dun sa taas. Pakita ko po sa inyo yung tawag ito, yung panel. Medyo mainit nga lang. Ayan. Ganito po sa amin. Walang ano ngayon. Brownout talaga. Madalas na brownout dito. Meron din akong washing gamit. Ayan po. Front load. Tapos meron din akong water pump na ginagamit. 24 hours na po na gumagana yung system ko. Almost 3 months na. Ito yung sa ano, puno yung tubig. Automatic na po yan kasi naglagay po ako ng transfer floater switch dito. Tapos ito na yung panel. Ayan po, apat po yan na 550 watts. Dual glass po. Actually, pinapaint ko yung ilalim ng puti para mag-reflect yung, tingnan niyo po, nagre-reflect yung sinag ng araw dyan sa ilalim. Kung mapapansin nyo, hindi siya yung panel na kagaya na puti talaga. Ito glass, tagusan po. Pag ginaganyan ko yung kamay ko, nakikita ako. Hindi ko pa nga nalilinis to. Linisin ko na lang siguro sa sunod, sa ibang araw. Ayan siya. At saktong sakto yung araw. Sapul na sapul yung ating panel. Ang connection po nito ay naka-series, no? Series connection lang po yan. Okay. Ang volts nito, kung hindi ako nagkakamali, is 53 volts. Tapos meron siyang 13 ampere. Hindi ko makita yung details. Nandun man yan sa vlog ko. Yung pinaka details niyan. Yan. Balik tayo sa baba. Quick update lang to guys, no? Kasi medyo busy tayo ngayon. Nasa bakasyon tayo. Kaya ganun. Ayun yung aking meron ditong water pump. Sana naman yan pang pressure pump para sa bahay. Pakita ko po sa inyo. Puno rin. At ang isang water pump ko ay naka-install dun sa bundok. Nandun yung source ng tubig namin. Baba ulit tayo. Napakalaking tulong tong solar na in-install ko dito sa bahay. Talagang ano siya, maaasahan. Lalo na ngayon tag-init. Meron din akong kettle dito na ginagamit. Ito po, kettle. Tapos meron ding rice cooker. At meron din akong ref ito. Tapos ito, meron akong signal booster. 24/7 gumagana yan. Tapos meron din akong marites doon. Marites yun. Ito na, kung malapit na ma-full charge yung battery natin, 26.7. Usually po, ang battery po namin dito ay napo-full charge agad siya, no? Yung alas 9, alas 10 full charge na yan. Currently, meron tayong 143 volts sa panel. At yun pa rin yung nagsusupply sa load natin. Mababa lang yung load watts natin, no? 490 something. Iwan ko yung water pump dito sa loob. Pressure pump. Pakita natin guys. Ipakita ko lang po sa inyo, no? Itong ito. Ate, buksan mo yung repot na pakita natin sa kanila yung buksan mo. Ayan lang po yung kanyang tubig kapag walang pressure pump. Ngayon, pag nun ko yung pressure pump, on ko lang. Ayan, naka-on na siya. Ayun na. Ang lakas na niya. Yan ang kagandahan ng pressure pump. Tapos kapag sinarado ko po ito, ay automatic yan na mag-off din yung pump natin. Pero for sure, para sigurado din tayo, in-off po namin ito kapag hindi ginagamit. Naka-off lang yan.
I-check ulit natin itong ating inverter, oh. I-check natin. Okay. Ayun, 1,564 yung harvest time niya ngayon. Pero, kung trick na trick talaga yung araw niya, guys, umabot niya ng 1,800 watts yung harvest. And, actually, yung aking battery ay kulang na kulang talaga kasi sobra-sobra yung kuryente namin. I mean, yung harvest ng solar ng aming panel ay sobra-sobra. Full charge na yung aming battery ng 9 or 10 o'clock ng morning. So, meron pa akong mga remaining hours na para mag-store ng energy sa battery. So, kulang na yung battery natin na para makapag-store ng energy. Kaya, ang dapat po dito sa aking setup talaga ay 4 na battery na ganyan. 4. Mag-add pa po ako ng 4 na ganito. So, yun lamang po ang update natin, no? Abangan nyo na lang yung susunod pang update. At nga po pala, yung bill namin dito last time is 15 pesos na lang. 15 pesos na lang. Tapos, mayroon din akong manual dito na print para just in case na may mga babaguhin ay madali na lang. Ayan po. Yung settings ko po dito ay solar, yung priority. Ito po. Next is battery and next is utility. Yan yung aking settings dito. Ang kagandahan lang ng ating inverter ay hybrid po itong ating inverter. Kumbaga, fully automatic na siya. Hindi na kailangan ng ano talaga to, yung bantayan, hindi na. Siya na mismo yung magsiselect kung ano yung sufficient na load, supply para mag-supply dun sa ating load. Ayun. Tapos, yun nga, yung mga settings to. Ito yung ano, SBU, Solar Battery Utility. Yan po yung ibig sabihin niyan. Tapos yung charge current ko po sa ating battery is 60 ampere. Dati binabaan ko to, ginawa kong 50 kasi mabilis nga mga full charge. Pero binalik ko ulit sa 60. Yan, APL. Ano ba yung APL? Appliances pala. Tapos yung 3, yung user ang ginamit ko dyan yung sa battery. Okay. Ito 60 Hz, ma-adjust nyo rin yung hertz nyan. Pwede nyo gawin 50 or 60. So sa Pinas tayo, kaya ginawa ko siyang 60. Tapos ito naman, pwede nyo ma-adjust yung volts nito. Pwede yung gawin to 30 to 40 volts. Ginawa ko siyang 220. Tapos yung utility charging ko, yun, ito. Pagka gumana yung utility, ito. Pag kinapos ako sa solar or makulimlim or maulan, gagana yung ating utility charger na 40 ampere. Ginawa ko siyang 40 ampere kasi mabilis nga mga full charge, no? Para smooth na smooth lang yung charging niya. Balik ulit tayo. Okay. Yan lang naman, yun talagang ano nito, pinakamaganda. Tapos, ilagay ko dito 23.5 volts kung just in case na gumamit ako ng utility para bumalik sa utility. Pag halimbawa nalobat yung battery, nag 23.5, magsuswitch automatic yan sa ating utility para mag-charge yung battery. Tapos yung full charge niya, ayan, ilagay ko po 27 volts. Okay. Maraming settings to guys, no? Napakaganda. Yan, 27.5 volts yung float charge. Floating charge. Ayan. 22 volts naman yung cut-off voltage. Ito po yung cut-off voltage niya. Nasa-set din yung cut-off voltage. Ginawa kong 22 volts. Okay. So, yun lang. Yun lang yung settings natin na napaka-simple lang, ano. Ayan, 1,586 watts pa rin yung ating harness ng panel. Meron tayong load watts na 430.
At yung ampere ng ating battery is 41 ampere against nung sa load, no. Tapos yung ating panel ampere is 10.1. Charging pa rin yung ating battery. At si panel pa rin yung nagsusupply sa ating load sa bahay. So yun guys, so ngayon ay yun lang po muna. And ito, nilinisin ko na to pagka may time. Pati yung panel, ito, inaalikabok na. Yun lamang po ang ating update sa ngayon. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel, no. Kung kayo po ay bago pa lang sa channel na to, paki-subscribe na lang po at paki-like, paki-share na rin yung ating mga videos para mapanood po ng iba. So, maraming salamat po sa ating lahat. And God bless po. Nga pala guys, dagdag ko lang po ito sa inyo, no. Meron kasi kami ilaw dito na 95 watts. Ayan. Yun ko lang. Yun. Tapos may ilaw din kami doon sa dulo. Ayan. Tapos may ilaw din akong kagaya nito doon sa baba. Ngayon gumagana yung aming ref. Gumagana siya. Ang load watts natin yan ay 528 watts. 528. Ayan. Tapos pag inon ko yung pump, on, pumapalo siya ng 790 watts. Kung naka-on yung ilaw. Ilaw natin, off ko lang. Off. Ayan. 712 watts yung ating load. Ganun lang. Okay. Thank you. Thank you po. Thanks for watching.